lumabas sa gitna ng epidemya para tulungan ang sambayanang Pilipino. Pero may mga akro din po na hindi gumagalaw at tagalang walang kwenta. Ha? Papangalanan ko yung isa, yung si Solis, si Jimmy Solis alias Papay o Igme. Yan, walang kwentang akro yan. Kasiraan ho sa aming pangalan yan. Hindi ho ano yan. Ginagamit lang ho yan ang kanyang pagiging akro para mamera sa mga politiko. Yan ho ang pangalan yan. Si Jimmy Solis alias Igme. Ha? Si Papay, walang kwentang akro yan. Pagkatapos ng COVID, ididimanda ho namin yan. Wala hong kwenta yan. Ginagamit lang niya ang kapatiran para magkapera sa mga politiko. Yan ho ang totoo. Pero the rest ng mga akro, mabuhay po tayo. Tayo lamang ang organisasyon na sa gitna ng epidemyang ito ang lumabas para tumulong sa sambayanang Pilipino. Long live mga kapatid! Kumpleto ako ng papeles hanggang BIR. Tama. Ayan, papakita natin lahat. Yes, alam din ng kapulisan ng silang na malinis ang aking bar. Siyempre, boss. Oh. Ni yung sumayaw ng hubot-hubad na sinasabi niya, Hindi mo ginagawa. hindi ko yung ginawa sa magsasyam na taon ako. So, ano yung mga trabaho ng mga babae sa bar mo, boss? Parang sa umisi lang sa Japan. Entertain lang sila. Okay. Ang iinumin nila like na beer Okay. at saka juice. Okay. Yun lang. Hanggang doon lang, hanggang entertain lang sila. Bawal silang lasingin kasi merong mga customer na pwede ba silang Red Horse. Andyan po sila para mag-entertain. Pag nilasing mo yan, sino pa mag-entertain sa'yo? Ako. Oo, tama. Diba? Ayun pala. So, actually, yung activity ng bar mo is normal. Pasok siya sa normal. Pwede tama? pumasok ang babae. May mga abogadong pumapasok doon, mag-asawa doon, nagiinom. Yung mga abogado, alam nang ni attorney yan, doon sila nagiinom. Hindi ko nababanggitin yung mga nakaupo sa politikang mayor na sa akin din nagiinom. Alam nilang malinis yung barko. So, sikat yung bar mo talaga sa inyo. Oh. Kasi pwede ang sino man na makapag-inom, wag lang yung bata. Pwede ang bata, basta kakain lang. Pero pag may kaharap na bote ng alak, hindi ko pinapayagan. Oo, bawal yun. Pinapapasok ko sila kung kakain po kayo, may kasamang bata, doon po kayo sa VIP. Bawal din po kayong serban ng alak. Kasi may bata eh. Tama. Hindi ko maintindihan. Ano kaya yung illegal na pinagsasabi ng tao? Alam mo, pag may galit ka sa isang tao, lahat ng paninirang masasakit na salita, gagawin mo para yung kabila mag-collapse. Akala naman niya magko-collapse tayong dalawa. Hindi natin gagawin yun. Sa nakikita ko mga ka-hombre ko, itong tao na ito, talagang respeto, no? Sobrang matikas to, mga ka-hombre ko. And I don't think na sa totoo lang, he's given us a good time. Tawa tayo ng tawa dito. But this guy is strong. So, hindi ito kaya ni Norman Mangusin. I really believe in. Ngayon ko lang to ulit napanood, no? Kasi doon, syempre, parang iba yung ano ko manonood lang ako noon. Hindi pa ako anti-kulaong ulit. Anti-kulaong ako, pero hindi ako nagbablog ng kulaong. Politika pa noon ng mga topic ko. Para napapanood ko to, pero hindi ko napansin na etong si Igme, parang napakasarap kainuman nitong taong to, no? Parang ang sarap niyang makilala. Sayang, nagdaan pa naman kami dyan sa silang nung pumunta kaming Tagaytay ni Joy. Diba? Relax na relax yung ini-interview, nakakatuwa. Ito, napaka-late ng usapan. Sa Sigme, parang ang sarap kakwentuhan. Mukhang ito yung kapag kainuman mo, para ayaw mo na umuwi. Yung hindi ka makakapulutan, 3 oras na kayo nagiinuman, malamig na yung sisig, hindi mo pa natitikman. Kasi ang sarap makinig ng kinukwento niya. Oo, nauna tong interview na yan, bago interview mo kay MG. Kasi doon nga ako talaga na pukaw yung aking damdamin nung si Kuya Dakings na ang na-interview. Ayan. Ay, si Kuya Dakings sabi nga niya ni Kuya Dakings baka magkaso siya. Nakita ko sa post niya parang may plano na si Kuya Dakings siya ay magkakaso. Okay, Kuya Manny, kaya siya nagustuhan ng tao nung pandemya kasi siya naamoy. Kasi lahat ng tao naka-face mask. Tama. Okay, sa umise ni Honshu, isang lapad ang price sa Japan. Okay. Ayumi, nakakagigil. Thanks God, I'm not pregnant. Ate Nimpa, mukhang late po yung pinapanood nyo, Ate Nimpa. Nandun pa rin siya sa issue ng passport .
Okay, relax na relax yung ini-interview. Nakakatuwa talaga, Ate Maria Ira. Siguro no, pwede naman natin, katulad nun, yung kay Kuya The Kings, i-replay natin, reaction na natin, bukas naman, di ba? Kung ano yung mga hindi natin na reactionan na video dito sa mga interview ni MG, pati yung mga simulang video, ano yun natin, no? Pwede natin naman balikan yan, throwback muna natin, hanggat walang update kay Kulaong. Mga lagalag, ayun, sabi ni Kuya Henry. Okay, dami nga doon sa Bukaw sa papunta MacArthur Highway nga ba 'yon? Lloyd Prince, tama, doon nga 'yon. Sa may sa may lagpas ng palengke ng Bukaw pag ikaw papuntang Balagtas, gawing kanan, kaliwat kanan actually, kaliwat kanan 'yan ewan ko lang kung meron pa kasi tagal na noon, 2015 ko pa nakita 'yun Okay, sino naman papatol sa kanya? Ang pangit naman, sabi ni Kuya G. Baka himatayin. Kung meron man, baka himatayin, di ba? Palike-like po ng ating video. Ilan na po like natin? Ako, kulang na lang ng 4 para mag 200. Hindi pa masaradong 200. Ano ba yan? Hindi niya ito kaya, mga kahombre ko. Kahit siguro takutin ko to ng paulit-ulit, hindi ito kakabahan. Baka hindi rin to tindigan ng kahit isang pirasong balahibo, mga kahombre ko. So, I don't think na e-epekto yung mga ganyan kay Bossing. Siyempre, bago natin tapusin yung ating pag-uusap, andyan na rin ako sa harap ng camera. Nais kong magbigay ng mensahe kay SLM. Okay na yung ginagawa mong pagbibigay ng pagkain, doon sa mga nagugutom, saludo ako dyan. Pero yung gagamitin mo, yung ngalan ng Alpha Kappa Rho para i-declare o i-pretend mo yung sarili mong akro ka na binigyan ka noong 2009 habang ako ang chairman ng GMA Cavite, hindi ko yan papayagan. Hindi ka legit na akro. Tandaan mo yan. Hindi ka tunay na akro, hindi ka membro ng akro, at lalong hindi ka mataas na opisyalis ng akro sa buong Cabiting sinasabi mo. Ayun. Pero si Kulaong kasi talaga nagpapanggap yan Organisasyon na Alpha Kappa Rho sa Luzon, Visayas, Mindanao. Long live sa inyong lahat. At syempre, binabati ko si Dennis Abanyo at sila Doc at lahat ng membro ng Alpha Kappa Rho dito sa National Capital Region, Luzon. Long live. Sa lahat ng Grand Escape Front, long live. Mabuhay po kayo. Kita-kits tayo. Maraming salamat at mabuhay kayo. Diba? Kita nyo, talagang si Kulaong nagpapanggap na akro at akala mo talaga akro talaga. Makmak, sabi ni Ate Ina mo, sino daw yon? Sabi si Kulaong. Ang tawag sa kanya ngayon, Kulaong. Nakakilala niya na? Ay, nako. Ay, si Kuya G, nakita ko na yan, si Ate Ina. Ang ganda ni Ate Ina. Sa aking mga kapatid na Alpha Kappa Rho, isang magandang pagbati po sa inyong lahat in behalf of Jason Makagago at magpasalamat po tayong lahat sa kanila, sa kanya. Saludo po kay Makagago, sana naging brad na rin natin siya. Are you also Hindi, boss, wala fraternity, not a member of fraternity, pero napakabuting tao po. Kaso ba hindi ko kaya? Pag pinalo mo ako, wala na, game over na ako. Habang nasa sasakyan kami, alam mo, ang tao, first impression pa lang, mararamdaman mo na ang buti sa loob ng kanyang puso. Maraming salamat po, Makagago. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin, sa Alpha Kappa Rho. Mabuhay po kayong lahat. Long live Alpha Kappa Rho. Long live National Ground Council. Mag-akbay-akbay po tayo. Magsama-sama po tayo. Labanan po natin ang mga nagpapanggap na fake akro. Yung pinaghirapan nating innovation, wag nating baliwalain. Maraming salamat po. Long live the Alpha Kappa Rho. Ayun. Eto si Kulaong. Panggap na panggap. Lumabas sa gitna ng epidemya para tulungan ang sambayanang Pilipino. Pero may mga akro din po na hindi gumagalaw at tagalang walang kwenta. Papangalanan ko yung isa, yung si Solis, si Jimmy Solis alias Papay o Igme. Yan, walang kwentang akro yan. Kasiraan ho sa aming pangalan yan. Hindi ho ano yan. Ginagamit lang ho niyan ang kanyang pagiging akro
para mamera sa mga politiko. Yan ho ang pangalan niyan. Si Jimmy Solis alias Igme. Si Papay, walang kwentang akro yan. Pagkatapos ng COVID, ididimanda ho namin yan. Wala hong kwenta yan. Ginagamit lang niya ang kapatiran para magkapera sa mga politiko. Yan ho ang totoo. Pero the rest ng mga akro, mabuhay po tayo. Tayo lamang ang organisasyon na sa gitna ng epidemyang ito ang lumabas para tumulong sa sambayanang Pilipino. Long live mga kapatid! Diba? Kita nyo, grabe paninira kay Igme, kay konsehal. Pero, di ba, hanggang ngayon, hindi niya nadedemanda si Igme. Lalo ngayon, hindi niya kaya to, si Igme. Hindi niya kaya. Kasi, ito talaga napatunaya, akro talaga siya. Legit na akro talaga. Di ba? Kaya si Culaong talaga dito sa interview pala na to ni Igme. So boss, ngayon, meron ka bang huling mensahe para kay Norman Mangusin? Kung meron man, pwede mo nang sabihin niya yan. Ang mensahe ko kay Norman Mangusin, yun, maraming salamat sa pagtulong mo. Kung totoong tumutulong ka sa ating mga kababayan. Talagang nakaka-touch. Alam mo naman ang ating mga kababayan, pag may Robin Hood na lumabas, lahat yan ay sasang-ayon pa sa'yo, di ba? Tama, correct. At nagpapasalamat din ako sa'yo at nalilibang ang marami nating mga kababayan habang pinapanood yung katatawanan mong video. Subalit, wawarningan kita. Hindi ko palalagpasin ang pagyuyurak mo sa aking negosyo, lalong-lalong na sa aking pagkatao. I will see you in court. Kung ikaw sinasabi mong ipakukulong mo kung sino-sino, ako ang isang mababang taong magpapakulong sa'yo. Hintayin mo lang. Hindi ako marunong manakot. Pero kung gusto mo akong matakot sa'yo, alam mo ang lugar ko, puntahan mo ako. So yan mga kahombre ko, so dito na po natatapos ang interview ko kay Boss Igpe, no? Maraming salamat Boss Igpe at iyo akong pinaunlakan. At yun lang mga kahombre ko, so bahala na kayo magdesisyon kung sino ang nasa tama at mali, although it's very clear naman. Pero yan, personal opinion ko lang mga kahombre ko, no, para sa akin, ang daming itinatanggi ng tao na ito ni Norman Mangusin sa social media. Kesyo AI to, hindi totoo to, fake news to, minanipula lang itong tao na ito kaya nagsalita. Magkanong ibinayad mo kaya ito nagsalita? Hanggang kailan mo ba yan sasabihin? Hanggang kailan mo lolokohin ang iyong sarili? Hanggang kailan mo sasabihin na ang fanbase ni Makagagawa Zapman ay trolls? Gumising ka na sa pinakamalaking delusion ng buhay mo, sa mundong binuo mo. Totoong tao na itong mga nakikita mo. Totoong boses na ito. Bumoboses laban sa mga kalokohan mo. Ano bang motibo ng ikinakaganyan mo? Or maybe yan na talaga yung defense mechanism, automatic lumalabas sa'yo, hindi mo na rin tuloy malaman siguro kung ano ang kasinungalingan sa katotohanan. Yun lang mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Ayun. Mga putang Diba? Grabe ang pala nitong si Culaong kay Igme, Kasi nung panahon ng pandemya, sinabihan niya na idedemanda. Panahon ng pandemya, nung sinabi niya idedemanda, tapos wala namang nangyayari hanggang ngayon. Parang gusto ko nang i-crush tong si Igme. Nangyakati. Okay. Si The Modern Parent ba? Nag-start ako sumabaybay sa MG Culaong series, 5 months pregnant ako. Nanganak na ako last week, pero since liker ako ni Kuya Mac, ganda ng anak ko. Wow! The Modern Parents, congrats ha! Ayun, nakakatuwa naman na nakapanganak ka at ang ganda ng anak mo. Diba? Hindi naapektuhan ng Culaong time na ginugol mo sa amin. Ang hindi mag-like, maamoy si Culaong, sabi ni Kuya Katrina. Ate Katrina Love. May ganyan ako tropa, ganyang mga kilos, cool talaga kakwentuhan. Kenkel. Oo, totoo.
Sigmi kasi 'di ba nakapag-Japan. Alam mo yung ano, yung parang cool na cool mga may edad pero maano mo na cool kausap. Kay Shiro Miyuki, shoutout po Kuya Ma kay Ate Lenlen at Kuya Mile. Nagluto po kami ng ano ba 'yun? Nagluto po kami habang nanonood sa iyo from Qatar. Ingat kayo dyan sa Qatar. Okay, ayun, sa may Castle, meron nga doon. Oo, magandang bar dati sa may MacArthur Highway, yung Castle. Actually, yung sa may likod ng Bocawe, yung Gio's Grill, meron kasing, ano doon, meron dong ginurgur, kaya nagsara yun humina yun Pero yung Castle na yan, netong umuwi kami, nakita ko, meron pa ring Castle. Putya, ang ganda ng building na yan, napakalaki niya. Talagang castle na castle yan. Okay, ayun, Kuya G, hindi tunay yan acro, paddle ko yung ulo niya. At Kuya Henry, ni Tato, wala ka ata, kulaong, tatak pa kaya. Diba? Shiro Miyuki, ayan, shoutout po Kuya Mac. Ayun na, naku, wag po kayong spam. Okay, Kuya G, Mac, 173 paddle plus may iba pa. O Kyle Juni, sarap padel-padeli ng uso, ang ingay. Okay, Kuya Manny Evangelista, tumigil ka baho, kulaong. Okay, gago, hindi kita bro. Kulaong. Shiro Miyuki, paulit-ulit ka. Okay, gago kasi hindi niya dinanas sa acro kung ano dinanas namin. Kaya nga, bugok yan mga tropa din ako, kabronyo, mababait sila, not like kulaong. Mel Fernandez, nag-like na from Ottawa, Canada. Ayan po. Shiro Miyuki, taga Marilao po kami. Kuya Rakasel lang po. Meron. Wala na po yung petals. Yung barko. Ayan. Barko. Nag-waiter din ako dati dyan sa barko nung wala pa kaming tindahan. Ayan. Pero nung dati, gumigimi kami dyan sa barko. Yan ang isa sa mga ginigimika namin. Barko, sa Space Jam. Meron pa dito sa may Mitsubishi, nakalimutan ko sa may Sesto, nakalimutan ko yung isang diyan. Meron pa diyan isang gimikan noon buhay pa yung yung barko sa Paddy's Point. Okay. Yung Paddy's Point di ko na naabutan yan. Diyan sa Marilao, di ko na naabutan yan. Sumikat din noon sa may Malolos yung Cabanas, maganda rin doon. Okay, Kanan, tunay na prat namin si Kulaong, prating nagsisinungaling, prating mabaho, prating nambubudol. Okay, Miss Paddy's Point in Pinas. Yun nga yung inaaya ko kayo kung sakaling si Kulaong makakulong na talaga, na masentensyahan na, saka tayo mag-meet and greet. Ayan, Mac, dami mo palang pinasukan, bilib ako sa'yo. Nako, Kuya G, ako talaga, 17 pa lang, mag-18 ako, magbe-birthday ako ng November. Mag-18 pa lang ako, tinanggap na ako sa Jollibee. Una kong work, Jollibee Santa Maria, tapos Burger King. Burger King sa NLEX, ilang Burger King yan. Sa NLEX, meron din sa Santa Maria, meron din sa Walter Mart dati. Tapos SM Marilao, Burger King, meron din. Tapos nagtrabaho ko ng McDonald's Bukawe, 7-Eleven sa Bukawe, Chowking sa Marilao, Chowking sa Balagtas, Chowking sa Jollibee sa Balagtas, sa may palengke. Ang dami ko pinasukan, puro mga fast food. Nung na ako, mga 22 o 20, hello. Mga 22 na yata ako, 23. Nalipat na ako ng pagwe-waiter. Yan, napasok na ako ng kung saan sa mga bar, restaurant. Ang pinakahuli kong pinasukan bago ko Malaysia, yung Pisces Restaurant sa may Kawayan, dito sa may tabi ng May Kawayan University.
Yan, nakapag ano ko diyan, nakapag-waiter ako diyan. Huling trabaho ko diyan. Tapos nag-Malaysia na ako. Pati si Putin tinira ni Kulaong, sabi ni Lenny Lugaw. Okay. O, punta ka dito. Sa C3 sa Lulumboy. May C2 pa yan eh, C3. C2. Celebrity 3,000, Celebrity 2,000. Yan yun eh. Diyan sa Lulumboy, masarap kumain pagtapos gumimik. Yung ano, meron akong tsuhin dyan. Merong bulaluhan. Ewan ko lang kung meron pa hanggang ngayon. Meron akong tito dyan, may bulaluhan eh. Tapos di ba nagkaroon yung mga tapsi-tapsi na yan. Laman ako ng mga bar dati, kaya nung medyo nagkaroon ng konting puhunan, nagtindahan ako sa palengke ng Bukawi, naglagay kami ng grocery doon, yung ex ko, ayan, may grocery kami doon. Nag-ano kami, parang na-miss ko ba, sabi ko, gimmick naman tayo, dati tauhan ako dyan sa sa mga restaurant dyan, sa mga resto bar dyan. Tayo naman ako gumimik. Kaya dati gimmick din kami nun eh. Opo, taga Santa Maria, Bulacan po ako. Four Kings, Tapsi, yes, oo. Ang pangit lang dyan sa may Vita Rich, binabaha. Taga Santa Maria, Bulacan po ako, Vicky Santos. Lenny, yung bagong post ngayon ni Kulao, parang nanunumbat sa pagtulong niya, naghahanap ng kakampi. Yun nga natapik ko yan kanina sa una kong live. Ano nga yan, talagang si Kulaong ay hindi yan titigil. Gagamitin yan yung kunwari tumulong siya. Then sa mayaman challenge niya na yan, napakarami niya na perwisyo. Si Kalabasa Queen nga na perwisyo niya si Nay Mary Empan nagbayad eh. Okay, Boss Mac, meet and greet sa 2027. Mag-reunion tayo, Team Mac Kulaong. Malalaman na lang po yan. Basta pag nakulong si Kulaong, yung talagang convicted na siya, saka tayo mag-meet and greet. Kasi ngayon, nakalaya pa rin naman di ba? Pero ewan ko lang, matuloy kami this year. Malalaman na lang natin this year kung baka meron kaming puntahan ni Joy sa Baguio, sa Casala Union. Long lost friend namin. Ang tindi ng aya sa amin. Malalaman na lang kung ano mangyayari. Ayan, Kuya G, ikaw, syempre malayo ka Pero, di ba, kung sakali na, na umuwi kayo at kayo gusto nyo na makita ang mga kakulaong time nyo, di tignan natin, di ba, ang mga schedule ng bawat isa kung magkakatagpo-tagpo ba. Hindi ko nakita si Ate May Alcantara kasi kahapon uminom ng matapang na kape tapos sabay naman ako'y nag-end live. Nadali ng nababantayan yung sarili. Ate Ira, nandiyan ka pa ba Ate Ira? Binantayan mo rin ba sarili mo? Babantayan mo yung sarili mo baka mamaya may gawin yung sarili mo sa'yo So paano po? Bukas naman siguro yung kay Kuya The Kings, hindi ko pa yata na-reactionan yun. Saka yung nakulong si Kulaong, yung mga nakasama siya sa kulungan. Yan yung mga hindi ko na-reactionan Kahit yung mga ibang video ni MG, di ko pa na-reactionan. Balikan natin. Reminiscing lang. Ate Joseph Groups, tuwan-tuwa. Kuya G, sabi ko sa'yo, kasama ko ikaw sa libutan. Sige, Kuya G. Sabi mo yan Ayan. So ako magpapaalam na. Oy, Kenkel. Ayan. Salamat Mami Bex. Mga busy sa trabaho to Salamat sa pagsama niyo po dito sa ating Kulaong Time. Bukas baka kay Kuya The Kings naman ang ating i-topic. Binabantayan ko si Kulaong kung magdedemanda na sa CIDG baka walang pambayad sa abogado. Kaya hindi pa nagdedemanda, di ba? Yun nga 120k na pinampiyansa baka inutang pa kaya wala pang demanda sa CIDG.
Ay, thank you. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo, Kenkel, sa inyong pagsama sa ating Kulaong Time. Thank you, thank you. Yan. Ate Jonah, thank you po Kyle Juni, thank you, thank you. Kay The Modern Parent, congratulations sa iyong magandang baby. Kahit na nagpupuyat ka sa Kulaong Time, maganda baby mo. Salamat po sa pagsama niyo sa ating live. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po. Good night na po sa mga nandito sa Pilipinas at yung mga wala dito sa Pilipinas. Kung anumang oras po dyan sa inyo, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Bye-bye po. RM Jabil. Ayun, thank you. Mamaya po ulit. Okay, ang tagal mo na din na nakauwi. Ayun. Kuya Manny, naaliw ako. Salamat, idol. Thank you din po. Ate Lynn Navarrete, thank you po. Ayan. Thank you sa pagtuspo kay Kulaong. Thank you. Salamat. Bye-bye. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.